Hello mga lods, welcome to my vlog. Bago natin ipagpatuloy ang ating vlog, shoutout sa lahat ng mga nanonood ng mga nandiyan ngayon. At magpasalamat muna tayo, humingi tayo ng blessing para po magawa natin yung ating ginagawa. At nagpapasalamat tayo sa kaalaman ng kanyang binigay sa atin. In Jesus' name we pray, amen. So ito, meron tayong gagawin na rice cooker. Ang pangalan ng rice cooker ay Micromatic. At ito ay walang power. Sabi walang power kasi nung i-plug in nila hindi nagpa-power, pero dito sa video natin iti-check ko po yung kanyang resistance. Ilagay natin dito sa plug. Dito papakita natin yung step by step na pag-check ng rice cooker. Okay, ito siya. Lagay natin sa X10 yung ating sa times 10 yung ating tester. Naka times 10 tayo. Ayan, tapos i-check natin at pindutin natin yung kanyang switch. Ito, bago natin pindutin, idiin muna natin ito. Ayan, hindi nagpa-power or hindi nag-switch on. Ito, wala, open, hindi nagre-reading. Okay, so ibig sabihin wala. Ngayon, buksan natin. Pause muna natin at buksan lang natin. Ito may tatlong screw, tanggalin natin ito. At saka, yan, dalawang screw lang. Okay, tanggalin natin gamit ang ating screw para mabilis. Ayan, tanggalan natin kaagad. Lagay natin dito. Ayan. Tapos buksan natin dito. Lagay natin. Meron ba tayong blender? Pero magkasabayan, isang may-ari. Itong unahin natin. Okay. Ayan. Tapos tingnan natin. Ito meron siyang switch. At ito meron siyang thermal. At ito yung kanyang heater. Ito heater. Itong dalawa. Ito yung kanyang magnetic switch at ito naman yung kanyang contact switch. At meron siyang ilaw na cook at saka warm. Okay, dapat may resistance ito yung ating terminal dito sa AC. So bago natin na-check na natin yung nakasaksak kanina dito, nakakonekta. So i-check natin yung kanyang cord kung naka-connect sa loob. Ayan, tapos i-check natin yung ating line to line checking dito. Ayan, meron. At dito sa kabilang linya, meron din. So buo yung ating cord and plug. Ngayon, check natin yung heater. Okay, meron. Okay yung heater. Ngayon, i-check natin itong, balik tayo sa line to line para malaman natin ito. Ayan, dapat tatawid sa thermal fuse. Ayan, wala. So, open yung ating thermal fuse. Buksan natin. Ayan, pagkatapos nating mabuksan, ito na, tanggalin natin. At ito, ayan, putol nga, nandito sa loob, naiwan yung dulo. Ito, so kukuha ako ng thermal fuse para po palitan natin. Meron na tayong thermal fuse, yung kanyang original, merong marking na 250 volts na 185 degrees Celsius at 10 amperes. Ang ipapalit natin ay 250 volts na thermal fuse TF192C. Ibig sabihin, thermal fuse 192 degrees Celsius. Ito po yung ikakabit natin. So, ang gagawin natin dito para po iwas init at hindi po natin hihinangin kasi umiinit ang bahagi na ito, yung ating soldering lead natutunaw sa init ng soldering iron. Kaya pag ito ay sinulda natin or mahinang, matutunaw din ito. So ang gagawin natin, hindi po natin ihihinang, kundi atin po siyang i-screw. I-screw lang natin. Ipasok natin dito sa kanyang insulator dito. Tapos i-screw natin sa bandang dulo. Balik natin itong kanyang rubber insulator sa kanyang paa dito. Ito dalawa. So tutuloy natin dahil ito ay maiksi, ang sa kabila ay mahaba. Ang gagawin po natin dito ay connect natin. Pinutol natin pala yung isang buo, isang maiksi at isang mahaba. Okay. So ikakabit ko na doon, tatanggalin ko lang ito para po mai-screw ko dito. Tanggalin natin yung dalawang screw dito para mapalabas natin at doon tayo magkakabit kasi hindi natin madukot doon dito sa loob kasi malalim po siya. Okay, natanggal na natin. At ito siya. Tanggalin na rin natin itong kanyang at ilalagay na natin dito. Okay, bawasan natin. Ayan, tapos iikot lang natin ito ng lungnos. Okay. Okay, higpitan na natin. Balik natin sa dito sa loob.
Ayan, ibalik na natin. At screw natin siya. Dito sa paglalagay natin ng fuse or thermal fuse, tinatawag po siyang thermal fuse kasi thermal means temperature or mainit. So ibig sabihin po, itong thermal fuse is nagpo-protect sa ating gamit na para maiwasan natin na matotally burn. Kaya pag masagad yung init sa limit, umabot or lumampas sa 192 degrees Celsius, ay mapuputol po yung ating thermal fuse at maproteksyonan po yung gamit natin. Okay. So ayan na, nalagay na natin. Lagyan natin ng yung balot or insulator para po maiwasan. So mahaba yung insulator, putulan natin. Ayan. Kasi mahaba yung original. Paalang naman yung diferensya na mahaba. Pero yung nilagay natin ay ano yun, mataas. Okay, lagay natin yung insulator dito sa paa. Ayan, hindi natin ikakat ang paglagay. Mahaba siya, putulan natin. Ayun, may maiksi pala. Ito. Ayan. At nalagay na natin. So, ito. Ilagay din natin siya. Ikutin lang natin ang lungnot uli para makapagpagbilog tayo. Ito. Ayan. Okay. At ilagay natin yung kanyang tornilyo. Ayan. Ito. Okay. Okay, nilagay na natin yung tornilyo. At siyempre, ayan na siya. Nalagay na natin. Ngayon, i-test na natin dito sa kanina sa cord na walang reading. Ayan. Tapos, tingnan natin. Ito. Lagay natin itong kanyang kalderin. Silalim. Okay, lagay na natin. Nakataob siya. Kasi yung kalderin po, ito, ang magtutulak nitong spring. Ito. Hindi makita. Hindi ba makita? Ayan o. Ito. Ayan. So, kung hindi ito matulak, hindi lalapit yung magnet dito at ito, ayan o, nakaangat. Pero pag naitulak dito, ayan o. Ayan. So, ganyan siya. Kaya natin ilalagay yung kalderin. Kaya sabi ko, sa nagpaparepair, kailangan nandito yung kalderin para hindi ako mahihirapan. Okay, ganyan. So, magpa-repair kayo sa mga nanonood sa akin. Pag nagpaparepair kayo, dalhin nyo ng rice cooker, dalhin nyo po yung kaldero. Ayan. So, ayan o. Diba, may reading na? Okay, off natin. Oh. Hindi pa siya na power on or napindot dito, ay umanda na siya. Okay? So, ibig sabihin po, may mali tayo dyan. Dapat wala po siyang reading. Oh. So siya ay meron ng reading. Yan yung mga issue na dapat nandito yung kaldero or kalderin na tawag natin para po magawa natin. Ngayon, ayan, bakit siya may reading? Di ba? Yan po yung tingnan natin. Kasi hindi pa naka-on pero may reading na. Dapat hindi. Okay, wala dapat reading yan. Okay, tanggalin natin. Okay, ayan. Ito, dito. At bakit siya may reading? Di ba? Tingnan natin. Bakit siya nagkakaroon ng reading na hindi pa na-switch on? Di ba? Dapat ito. Ayan, tapos dito. Okay, dito. At ito. Oh, bakit nag-on na siya? Na hindi pa napindot. Kaya siguro naputol kasi nag-overheat, hindi na gumagana yung switch. Okay. Naka-direct na siya. So, ang gagawin ko dito is tanggalin ko ito para matingnan natin kung bakit siya nagdumiretso. Okay, so pause muna natin dahil mahaba-haba ang haba ng video, may nagreklamo. Okay, so ito naglagay tayo ng ipit kasi mahirap pag walang tagahawak. So ito naglagay tayo ng jumper clip at saka ating pang-ipit para po madali natin magawa. Ito naka-steady na. Alamin natin kung saan ang galing. So ito yung switch naka-on or angat natin, meron pa rin. Tapos dito may galawin ako dito, mawala yan. Okay. Ito, ayan, wala. So dapat ganyan siya, hindi ganon. Na hindi pa naka-switch on ito, ayan, naka-off pa siya, walang kalderin. Ito, tapos dapat walang reading yan. Kaya ito ang kanyang dahilan, ito, ayan. So ang mangyari is, mag-a-adjust tayo dito sa kanyang temperature control dito. At susubukan natin magsaing kung ito ay makakaluto o hindi hihilaw. Kaya siya nag-overheat or nasunog kasi ganyan. Dapat hindi
malamig pa, ang pag-adjust, malamig pa, hindi pa na i-plug in, ma-off natin ito na hindi pa naka-on ito. Dapat kasi ganyan siya. Pag naka-off, dapat ganyan oh, walang reading. Tapos saka pa lang magkaroon kung mapindot na dito. Di ba? So ang unit na ito, pag na-i-plug in mo, cook na kaagad. So kahit cook na, hindi po mag-wire, masusunog yung sinaing at ang mangyari, maputol ulit yung fuse kasi mag-overheat. So ganyan siya. Ayan, dapat. So hindi natin i-on kasi dapat naka-on ganyan oh. Ayan, so hindi natin i-on para naka-off pa lang, open. So bitawan ko dito. Ayan oh. So ito yung adjust ko. Okay? Meron tayong i-adjust dito para po ito, meron yan pandikit, tanggalin natin or tingnan natin kasi malayo dyan, hindi nyo makikita. Ayan, merong screw sa gitna, tanggalin natin yung nilagay na pandikit. Ayan, nilagay niya ng pandikit para po hindi ma-adjust or magalaw. Yung sa gitna, sa loob, yan lang po yung i-adjust natin. Okay, mahirap kasi walang gahawak. Ngayon, dito, ayan o. Tanggalin natin ang pandikit. Kukuha tayo ng maliit na screwdriver. Ito, kailangan ma-off ito. Okay? Adjust natin. Diin natin. Ayan, di ba? Balik natin ng konti. Ayan oh. Naglagatik, di ba? Ayan oh. Ayan, dapat naka-off. Kunti lang. Isang pihit lang ng kunti oh. Hindi natin babawasan ng mga tsapa dyan or washer. Kasi meron naka-design na adjustment. Ayan oh. I-on natin. Ayan, dapat pag naka-off ito, yan, dapat naka-open yan, open, walang reading, naka-infinite. So, ilagay natin dyan, ayan o. Ayan, naka-infinite na siya. So, ilagay natin yung kalderete. Kunwari, nagsaing na tayo. Ayan, nagsaing na tayo. Tapos i-on natin. Saka pa lang kakaroon ng reading. Saka pa lang iilaw yan. Okay? I-off natin. Ayan o. So, may off na siya. Kanina, wala. Di ba? So ito lalagyan ko rin ng dikit para hindi magalaw. Yan po yung ating gagawin. So na-adjust na natin na hindi pa mainit kasi mag-iiba po yung lakas o tigas ng metal pag siya ay mainit. Kaya kailangan malamig pa ito bago natin adjustin. Yan po yung techniques na aking maibabahagi sa video na ito. Ngayon ipa-plug in na natin. Tanggalin natin sa piston. Okay, hindi pa na-on. I-off natin. I-plug in natin ngayon. Ito. Ayan, na-plug in na. I-on natin para mag-ilaw yung cook. Ayan, nag-cook na. I-off natin kasi walang nakasaing. Okay, so ganyan dapat. Pag naka-plug in, hindi iilaw. So, ipapakita ko sa inyo kung anong mangyari. Pero hindi na natin na-adjustin. Dapat ganyan. Hindi iilaw yung cook pag plug in pa lang. Ganyan, oh. So, saka pa lang mag-ilaw yung cook na indicator kung ma-on natin ito. Di ba? So, ganyan. Kaya naputol ang thermal fuse kasi nag-overheat. Yan po yung kahalagahan ng thermal fuse na para sa safe ng ating customer or ng may-ari or nung operator. So lagyan natin ng dikit para po hindi magalaw kahit uminit. Ayan po, nilagyan na natin. Tutuyo na yan at ito ay isasarado na natin. Di ba? Dapat ganyan. I-adjust natin. Kasi bakit na sasabihin natin may dikit naman, hindi naman nagalaw. Bakit kusa siyang nag-adjust? Kasi po, yung mga metal sa kalaunan sa tagal na nakababad sa init, umiiba po yung tigas, yung lakas or yung tinatawag natin na chrome or sa itak ay yung subo, yung sa amin. So ganyan, umiiba, humihina siya kaya nag-a-adjust kusa. So kailangan yung technician alam paano i-adjust. So yan lang po yung tips na maibibigay natin sa inyo sa bahagi ng video natin. Ngayon, isasarado ko na po ang ating unit kasi okay na po ito. O yan, di ba? Ilagay na natin. So ang sira lang, thermal fuse. Ang dahilan na naputol yung thermal fuse ay overheat dahil po umiba yung timing ng kanya thermal switch. Okay, ganyan. So, ilagay na natin dito. Ilagay natin ang tapos ito, ganyan oh. Kung makita nyo, yung kaldero ay na-deform. Ito, ayan, deform na siya. Ayan oh. So dapat yung kaldero ay naka-align dito. Ang ginagawa ko diyan, pinapatong ko dito. Tapos ipopokpok lang ng kahoy ng martilyo ito. Ayan. So ganyan lang ako mag-adjust. Ayan. Ayan, kahoy lang dapat. Okay. Ayan na. Lagyan na natin ng tubig. I-plug in na natin, hindi pa na-on. Ito, hindi pa natin i-on. Lagyan natin ng ayan.
Ayan. Okay, ayusin natin yung kaldiren. Ayan o. Kahoy lang po yung ginagamit natin. Or daliri, pwede man, or inalaki. Ayan o. Ayan. Diba? So, lagyan natin ng tubig para makapag-init tayo. Ayan, may tubig na. Okay, manipis lang para mabilis. Bawasan lang natin. Ayan, manipis lang po para mabilis. Plug in na natin. Tingnan yung mabuti mga lods kung iilaw itong coke. Okay, lagyan natin takip. I-plug in natin. Ayan, hindi umilaw yung coke kung hindi natin pipindutin. Ayan o. Okay, so iinitin natin yung tubig. Hintayin natin saglit kung mainit na. I-force ko muna. Ipapakita ko sa inyo na kumulo na. Okay mga lods, ito na po. Kumulo na. Ayan o. Diba? Kumulo na siya. Okay? Ayan. Diba? So kumulo na. Okay? At hindi siya nag-warm kasi ininit na tubig, hindi sinaing. So ititesting ko pa ito sa pagsasaing kung mag-warm siya. Okay, ayan na. So solve na ang problem. At kung umabot ka sa dulo ng video, maraming salamat at magandang buhay. Ayan o, warm. Pumunta sa warm, di ba? Kung wari nag-off na, pumunta sa warm. Okay? Ayan siya. Kasi lagatak yan, maglalagatak tapos pupunta sa warm. So okay, nag-warm siya kung may sinaing. Ayan o. Ayan, bunutin na natin. Ito. Okay, ayan, nabunot ko na. At okay na ito. Bye-bye!